There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isasalang na sa paglilitis ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dyan ang pagkumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC sa lahat ng charges laban kay Duterte para po sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder. Batay sa mga iniharap na ebidensya, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawig nationwide at itinuturing na mastermind si Duterte. Nakatutok live si JP Soriano. JP. At Vicky, Emil at Mel at sa laman nga ng mahigit 50-page na dokumento ang paliwanag ng ICC Chamber kung bakit nila pinayagan na ituloy sa isang full trial ang kaso na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at dahil nga dito tuloy na ang kaso at tuloy na ang trial para sa dating Pangulo. Isang araw matapos sabihin ng Appeals Chamber ng International Criminal Court na may jurisdiction sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Kinumpirma ng Pretrial Chamber 1 na may basihan para isalang sa trial proper si Duterte para sa crimes against humanity of murder and attempted murder na kinakaharap niya. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the War on Drugs campaign. Tatlong counts ng crimes against humanity ng murder at attempted murder ang haharapin ng dating presidente. Ang unang count ay nung mayor pa siya ng Davao City mula taong 2013 at June 2016. Mga umano'y pagpatay ito ng grupong Davao Death Squad, isang grupo ng mga pulis at sibilyan na mga kilalang hitman ni Duterte nung mayor pa siya. Ang ikalawang count ay mga pagpatay sa mga high-value target mula July 2016 and July 2017, mga panahong presidente na si Duterte. Ang ikatlong count ay yung mga umano'y pagpaslang sa mga local barangay clearance operations o Oplan-Tokhang mula July 2016 hanggang September 2018. Sabi ng korte, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at pinalawig sa buong bansa noong maupo sa Malacanang si Duterte. Si Duterte raw mismo ang mastermind. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Haharap si Duterte sa paglilitis sa ilalim ng iba't ibang uri ng pananagutan bilang indirect co-perpetrator dahil sa pag-utos, pag-udyo at pagsabwatan sa mga krimen. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangang humarap si Duterte sa mga pagdinig. Kung sa korte mismo o via video conference, malamang pag-usapan yan sa ICC. 539 na biktima pa rin ang magpaparticipate sa pagdinig. Sina Attorney Joel Butuyat at Gilbert Andres at Paulina Masida ng Court's Office of PBIC Counsel for Victims ang magiging kinatawan nila. The case will be transferred to a trial chamber composed of 3 different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. At sa isang pahayag, natutuwa raw ang Office of the Prosecutor sa naging desisyon ng pre-trial chamber. Pinapakita raw nito ang lalim ng investigasyon at malakas na ebidensyang iniharap nila. Mahalagang yugto raw ito sa pagsisikap nila na isulong ang pananagutan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan
ng dating presidente. At yan muna ang latest, balik muna sa inyo. JP, kasunod ng pagkumpirma ng pre-trial Chamber 1 dun sa lahat ng charges laban kay Duterte, kailan kaya posibleng simulan ang paglilitis sa kanya? Oo, Vicky, hindi yan nakasaad doon sa mismong desisyon, pero ayon kay ICC Accredited Counsel Gilbert Andres, isa sa mga common legal counsel na mga biktima o complainant, meron daw preparation stage na pwedeng abutin ng 6 na buwan at pwede ring abutin ng mahigit ng 1.5 taon. So kung matutupad daw yan, o kung matutuloy daw yan, kung 6 na buwan, pwedeng mag-upisa ang mismong trial ng October ngayong taon o kaya October ng 2027. Vicky. Pwede pa rin bang i-waive ni Duterte ang karapatan niyang humarap sa mga pagdinig? Walang nakasaad na hindi niya pwedeng i-waive yung kanyang pagharap, pero nakasaad dun sa desisyon na talagang gusto ng pre-trial chamber na humarap ang dating Pangulo sa pagdinig na ito. Kailangan daw na humarap siya. Yun yung kanilang eksaktong pag-describe dun sa kanilang desisyon. Pero kung ito ay i-waive ng dating Pangulo, that remains to be seen pa, Vicky. JP, ano naman ang mangyayari dun sa tinawag na co-perpetrators ni Duterte? Posible bang maglabas ng arrest warrant ang ICC sa kanila? Alam mo, yung nakatuon kasi yung desisyon ngayon ng ICC, Vicky, doon sa pananagutan ng dating Pangulo. In fact, may clarification pa sila na ang desisyong ito na inilabas nila ay sesentro lang mismo sa mga naging nakita nilang pananagutan ng dating Pangulo. Although itong si Attorney Conti, yung isa sa mga legal counsel ng mga biktima, dati nang sinabi na bahala na ang ICC kung sila ay magbibigay o maglalabas ng arrest warrant sa mga umano'y co-perpetrators o kasabwat umano ng dating Pangulo. Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Mahaba at komplikado ang pinagdaan ng proseso bago ang desisyong yan na mauuwi na nga sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan natin ang mga nangyari sa bansa na batayan ng mga kaso hanggang sa pag-aresto kay Duterte at sa mga hakbang ng prosekusyon at depensa sa ICC. Nakatutok si Chino Gaston. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Mula nang maupo sa Malacanang noong 2016, hindi nang himing magbitaw ng mga ganyang utos si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy ang mga pagpatay sa ngalan ng drug war na umabot sa libo-libo. Do not kill intentionally, killing this murder. But kung may baril at nakabunot pa lang o nasa baywang na, barilin mo na. Kasi bubunot talaga yan at ikaw ang mamamatay. 2017 nang dumulog na sa International Criminal Court o ICC ang abogado ng nagpakilalang hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. 2018 naman nang buksan ng ICC prosecutor ang preliminary investigation sa Pilipinas. Pero si Duterte hindi natinag. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. At ikinalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019 ang kasunduang nagtatag sa ICC. Giit naman ng ICC, nasa jurisdiksyon nito ang Pilipinas sa mga taong bahagi pa ito ng Rome Statute. Kahit itong ICC, why would I defend or face an accusation before white people? You must be crazy. Wala na sa pwesto si Duterte nang mag-imbestiga na rin ang Senado na dinaluhan pa ni Duterte. Ako, di makulong, di masamagulong. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Call of duty
of the president. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. Kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Sa hiwalay na investigasyon naman ng Kamara, hinamon niya ang ICC. I'm asking the ICC to hurry up. Pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Matapos ang 4 na buwan, may isinalubong sa dating Pangulo pagkalapag niya sa NAIA mula sa Hong Kong. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Ineskortan siya papuntang Villamor Air Base at sinilbihan ng arrest warrant na inisyu ng ICC. Sa kabila ng tangkang pagharang ng kanyang mga kaanak at taga-suporta, 18 years old siya. 18 years old siya. 18 years old siya. Walang kaso. 18 years old siya. Akin na yung anak ko! naisakay si Duterte sa chartered flight papuntang The Hague sa the Netherlands. Ikinulong sa ICC Detention Center si Duterte at naging unang dating Pangulong ng Pilipinas na pinaharap sa ICC. I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Habang nakakulong siya, kinwestiyon naman ng kanyang defense team ang jurisdiksyon ng ICC. Humiling din sila ng interim release o pansamantalang paglaya at ng indefinite adjournment dahil sa kawalan na umano ni Duterte ng kakayahang makaalala kaya hindi na kayang sumalang sa paglilitis. Pero karamihan sa mga petisyon nila ay mababasura kahit iapela pa sa appeals chamber. Pinagbigyan naman ang hiling noon ng depensa na may pagpaliban ang confirmation of charges na unang itinakda dapat noong Setyembre. Natuluyan nitong huling linggo ng Pebrero kung saan inilatag ng prosecution at depensa ang kanilang mga argumento para matukoy kung may sapat bang ebidensya para ituloy ang paglilitis sa dating Pangulo. That's the man before you for this hearing, even if he's not in court today. He repeatedly promised to kill people, his own people, if elected president. He said it, he did it, that's who he is. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Pero kahapon, nabasura ang apela ng depensa na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso. The appeal chamber by majority, as a conclusion, has rejected all 4 grounds of appeal. Kasunod niyan, inanunsyo ngayon ng ICC na tuloy na ang paglilitis sa dating Pangulo. Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, nauwi sa barilan ang pagsisilbi ng arrest warrant sa isang wanted sa Zamboanga City. Nakatakas siya habang nadamay naman kaya namatay ang isang bata at 2 iba pa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sarami ng dugo sa loob ng bahay, hindi maikakailang may karahasang nangyari. Sa bahay na ito sa Sinunok, Zamboanga City, ang mga pader nagkabutas-butas. Nagkalat naman sa labas ng bahay ang mga basyo ng bala. Ayon sa pulisya, isang engkwentro raw ang nangyari pasado 1:00 ng madaling araw kanina. 3 ang nasawi sa barilan at kasama rito ang isang batang 12 taong gulang. Kailangan niya po managot kasi hindi po tama ang inyong ginawa. Kinuha niyo po yung buhay ng pamilya ko, ng papa ko po, ng pinsan ko, tsaka yung kapatid ko po. Imagine 12 years old, walang kamuwang-muwang, tapos ganun po ang nangyari. Sa report ng pulisya, naghahain sila ng arrest warrant laban sa isang Saddam Siddiq para sa kasong murder.
Sa pahayag na inilabas ng Police Regional Office 9, sinabi nitong nagpakilala daw ang mga miyembro ng PNP at AFP na maghahain ng arrest warrant. Pero bigla raw silang pinaputukan at dahil nalagay sila sa panganib, tumipensa ang mga tropa at nagkaroon ng maikling palitan ng putok. Na-recover daw sa crime scene ng isang M16 rifle at isang hand grenade. Pero ang kaanak ng mga biktima, itinangging nanlaban ang mga nasawi. Binaril po ng walang kamalay-malay, natutulog lang po sila. Hindi po sila ng laban. Nalaman ding hindi kasama ang hinahanap na sospek sa 3 nasawi at sa 3 sugatan. Nang kumpirmahin ng mga otoridad na lamang niwala pala sa loob ng bahay ang hinahanap na target ng warrant. Nakipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City sa pulisya para tutukan ang insidente. One thing is clear. The person that they were looking for in the search warrant is not the same person that was killed. I don't want to call it mistaken identity, but let's wait for the investigation. Yung nasa pangalan sa search warrant, iba yung tao na naging biktima. Iniimbestigahan ng pulisya kung may koneksyon ang suspect sa pamilya na nasa bahay. We have created a special investigative task group. We cannot answer yet as to the definitive answer to your question. That will be the subject of our investigation. Nagtungo na rin sa pinangyarihan ng krimen ng ilang tauhan ng Commission on Human Rights para magsagawa ng inspeksyon at kumalap ng impormasyon. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nagbago na ang plano ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagbiyahe sa 5 bansa kasunod ng anyay last-minute na pagpayag ng Office of the President na siya'y makaalis. Sinagot yan ng palasyo sa paghirit kaugnay ng tinawag nitong 6.7 billion peso question. Nakatutok si Ivan Mayrina. Para sa araw na ito sana, April 23 hanggang May 15, ang ipinagpaalam na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa 5 bansa, ang South Korea, Belgium, Germany, United Kingdom at the Netherlands, kung saan nakakulong ang kanyang ama. Pero April 22 o kahapon lang inisyo ng Travel Authority, isang araw bagong biyahe. Sabi ng kampo ng bise, salamat sa tinawag nitong last minute na pag-issue ng Travel Authority. Pero nagbago na raw ang plano dahil hindi nila masiguro kung papayagan siyang umalis. Kaya hihiling siya ng panibagong authority. Sana raw, pakibilis na ng pagproseso nito para may sapat na panahong makapaghanda siya imbes na ilang oras lang bago umalis. May paglilinaw ang palasyo sa gitna ng mga malamang salitang ginamit sa pahayag ng bise. Para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng Travel Authority a day before. Ayon sa Malacanang, April 14, hiniling ng bise ang Travel Authority o isang linggo bago ito pinagbigyan. Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang Vice Presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. We usually expedite the processing of the travel request. Pero may mas mahalagang tanong ayon sa palasyo. Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Nagkataong mahigit 6.7 billion pesos din ang kabuang halaga na may tinuturing na suspicious at covered transactions na dumaan sa mga bank accounts si Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister mula taong 2006 hanggang 2025. Inihayagan kahapon sa impeachment proceedings laban sa bise ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang ahensyang tumitiyak na legal ang mga pinansyal na transaksyon sa bansa. Pero kung tukol mismo sa mga transaksyon yan, walang reaksyon ang Pangulo ayon sa Malacanang. Gayunman, Vice Presidente po siya. Public servant siya. So, sabi niya, isinusulong niya ang accountability and transparency. Siya po ang dapat na makaalam kung anong dapat niyang gawin, kung paano ito ipapaliwanag sa taong bayan. Idinin din ng palasyo ang pagiging mataas sa opisyal ng gobyerno ng bise bilang tugon sa hiling ng bise para sa confidentiality sa mga impormasyon tulad ng mga biyahe. Sa palasyo galing ang detalye ng bansang pupuntahan ng bise. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya isang public servant. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig
considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ipinagutos na ng Sandigan Bayan sa Bureau of Immigration na huwag payagang lumabas sa bansa si Congressman Martin Romualdez. Pagtiyak ng kanyang kampo, nasa Pilipinas lang ang dating House Speaker. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ipinagpaalam na ni dating Speaker Martin Romualdez sa liderato ng Kamara ang pagpapamedical check-up sa Singapore. Pinayagan siya pero inisyuhan naman siya ng Sandigan Bayan 7th Division ng Precautionary Whole Departure Order o PHDO. Sa PHDO, inutusan ng Sandigan Bayan ng Bureau of Immigration na huwag payagan lumabas ng bansa si Romualdez at isama siya sa whole departure list ng immigration. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan ng hiling ng ombudsman na isyuhan si Romualdez ng PHDO dahil sa posibilidad umano na mag-abroad ito para takasan ng kaso. Sa parehong hiling, binanggit ng ombudsman ang posibilidad na masampahan si Romualdez ng kaso kaugnay sa katiwalian sa national budget. Tinawag pa nga siya ng ombudsman na mastermind sa kickback scheme na umaabot sa 56 billion pesos na konektado sa flood control projects. Binanggit din ng ombudsman na malapit umano sina Romualdez at Co mula pa noong 2007 at may pahayag na si Co tungkol sa pagde-deliver umano ng pera sa mga properties na mayuugnay umano kay Romualdez. Binanggit din ng ombudsman ang mga testimonya ni na Orly Guteza sa Senado at Christopher Esquivel kaugnay sa pagde-deliver ng malalaking halaga ng pera sa nabanggit na property. Nauna nang itinanggi ni Romualdez ang mga paratang. At kaugnay naman ng whole departure order, ayon sa kampo ni Romualdez, gagamitin nila ang lahat ng maaring legal na hakbang para questionin ito. We will avail of all appropriate legal remedies to question the issuance of this order before the proper forum. Representative Romualdez remains committed to facing these allegations squarely. Iginiit din ng kanyang kampo na nasa Pilipinas pa si Romualdez. We clarify, Representative Romualdez is in the Philippines and has not left the country. Any report or insinuation that he has fled is false and irresponsible. Kamakailan, binanggit ni Romualdez ang papel ng ehekutibo o executive branch ng gobyerno sa proseso ng national budget. Kung may nagaganap aniyang katiwalian, nagaganap din ito sa implementasyon ng proyekto na nasa ilalim ng executive. Tinanong tuloy kanina ang palasyo kung tingin nito ay sinisisi ni Romualdez ang ehekutibo na kinakatawa ng kanyang pinsang si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yon. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Tila naging workation para sa cast ng Bubble Gang ang taping ng kanilang two-part summer special na mapapanood na this April 26 and May 3. Kung paano sila naghanda para maging summer ready, ichichika ni Nelson Canlas. Solid na katatawanan under the sun. Beach! Ang hatid ng Bubble Gang Barkada para sa kanilang two-part summer special. Can you please respect my space? Bukod pa dyan, ang kanya-kanyang pag-flex ng cast sa kanilang pinagpaguran at pinaghirapang toned bodies. Pero ibahin nyo raw ang ginawang paghahanda ni Buboy Villar na chill lang with his own brand of sexy. Simple na ng mga ang ginagawa ko sa preparation para dito sa Bubble Gang. I stayed healthy foods, tapos basketball 4 times a week. Si Charisse Solomon, bukod sa pagiging fit for their summer special, may iba pang nasa checklist. Paulit-ulit na sunblock, walang humpay. Tapos syempre,
kailangan maraming tubig. Actually, sa sobrang init, pag umiinom kami ng tubig, parang nag-evaporate na agad. Siyempre, pinakamahalaga sa set ang good vibes ng cast at crew. Ayon kay Michael V, bukod sa taping ng special episode, yearly outing na rin daw nila ito. Kailangan din daw na magsaya ang mga nagbibigay saya. Yung camaraderie. Alam ko medyo overused na yung word na yun, pero kasi yung bubble gang, hindi naman siya gang dahil sa mga cast lang naging gang to dahil sa mga staff, sa mga taga-production. So it's a time for bonding for everyone dito sa show na lahat nagpapakahirap to bring everyone entertainment. Tapos at the end of the day, nagkakaroon kami ng chance na mag-bonding at magkakwentuhan, makasabay-sabay na kumain, uminom, mag-happy-happy. Kaabang-abang din ang kwelang celebrity guests na mapapanood sa summer special ng Bubble Gang. This Sunday na yan, April 26 na ang first part. 6 p.m. pagkatapos ng 24 oras weekend sa GMA at Kapuso Stream. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Umaasa pa rin ang ilang kaalyado na tatakbo sa 2028 presidential race, si Naga City Mayor Robredo, kahit desidido siyang maging re-electionist na lang. Dapat anyang wag umasa sa isang savior, sabay banggit sa mga pwedeng tumakbo sa 2028. May nabanggit ding mga mayor na pwede kung nasa edad na. Nakatutok si Mav Gonzalez. Buo na ang desisyon ni Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo na huwag tumakbo sa pagka-presidente, vice-presidente o senador. Ever since man, pagkandidato kong Naga, klaro sa kuya na din ako mabalik ng national. Si Manghabo sa kuya, nangungutya na nahiling binangayayan, mabaribay man ang isip. Ang plano niya, maging re-electionist sa 2028 dahil nakikita niyang mas epektibo siya sa lokal na pamahalaan. Matagal na anya niya itong sinasabi sa mga kaalyado niya. Kasi hiling ko dapat haliun na ito bagang mentality na garo may sarong savior. Na may man arog ka yan. May man arog ka yan. May man monopoly kang kakayahan. Katunayan, marami aniyang pwedeng tumakbo bilang presidente sa 2028 na handa niyang tulungan. Katakol man kaya ang pwede. Katakol man ang pwede. Sa grupo mi, si Risa, pirang beses na nagsabing okay siya. Sa hiling ko, si Bam sa Kasigiko, pwede man yan. Although pareho nagsabing Hapuninda. Nagbanggit din siya ng mga pangalang mula sa mga lokal na pamahalaan, bagaman ng ilan, posibleng hindi pa aniya pwede sa 2028. Sa hiling ko, si Vico would make a good president. Ang ano lang talaga, si Edad, ang sarupan na ihiling ko matibay na mayor na would make a good president, si Joy Belmonte. Pero sa pagitan niya at ng mga nabanggit niya, siya pa rin ang mas matunog. Tulad ng isang nag-leak na presidential survey kung saan siya ang pumapangalawa kay Vice President Sara Duterte. Binanggit yan ni Senador Kiko Pangilinan sa isang post. Ang mga numero umano ngayong 2 taon pa bago ang 2028, mas malakas aniya sa numero ni Robredo noong bago pa ito tumakbong Pangulo noong 2022. Kung makakabuuan niya sila ng koalisyong mas malawak sa nabuo noon, ay posibleng manalo si Robredo sa 2028. Kaya sabi ni Senador Kiko Pangilinan na binanggit ni Robredong isa sa mga pwedeng tumakbo, ginagalang man niya ang desisyon ni Robredo, naniniwala raw siyang makakatulong sa interes ng bayan kung magbago ang isip ni Robredo. Sabi pa ni Pangilinan na Liberal Party Chairman, kung hindi aniya tatakbo si Robredo ay hindi siya mapupunan ng ibang pambato mula sa kanilang hanay. Baka lumiit pa aniya ang tsansa ng panalo. Ginagalang din ni dating Liberal Party President Butch Abad ang desisyon ni Robredo. Pero kung may iba namang alternatibo, kailangan aniyang pag-usapan ng partido. That opens up discussions on who should be it for the opposition. I don't have any ideas, but there are people they like. Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan. Hinihingan pa namin ng komento ang ibang pinangalanan ni Robredo na pwedeng tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Mahigpit talaga ang batas sa pagsasapubliko ng income tax returns ayon mismo sa dating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ng Aquino Administration.
Pati ang pag-iwan kahapon sa Kamara ng kahong naglalaman ng ITR ni Vice President Sara Duterte, hindi pinapayagan ng batas. Nakatutok si Maki Pulido. The law expressly says it can only be examined if the two requisites concur in aid of legislation and in an executive session. Thank you, Madam Chair. But this is not an inquiry in aid of legislation. This is an impeachment proceeding. Yan ang dahilan ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza kung bakit hindi raw pwede buksan at suriin ng House Justice Committee ang kahong ito ng income tax returns ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Parang you are so near yet you're so far. Ang katwiran na yan ng BIR nakasaad sa Section 20-A ng National Internal Revenue Code, kung saan nakasaad na maaari lamang magsumite ng tax returns at iba pang datos ang BIR Commissioner sa Congress kung ito ay in aid of legislation at kung naka-executive session. Dahil dyan, gusto dapat bawiin ng BIR ang kahon ng tax returns, pero umalma dito ang komite. Therefore, what we will do, Madam Chair, is to withdraw our submission. We will not be returning this to BIR. Kaya ang selyadong kahon, pinirmahan ng BIR Commissioner at iniwan sa Kamara. Sabi ni dating BIR Commissioner Kim Henares, mahigpit talaga ang batas sa pagsasapubliko ng income tax returns dahil maaring may maibunyag na trade secret kung mabusisi ito ng kalaban sa negosyo. Kasi yung tax return, pag makikita mo kung saan siya kumikita, paano siya kumikita. And usually these are trade secret, diba? May mga confidential provision dyan, no? Yung pag makikita mo, kung ikaw ay competitor, makikita mo saan siya gumagastos, mga ganyan, no? So, confidential yung mga information na yan, no? Sabi pa ni Henares, hindi raw pinapayagan ng batas ang ginawa ni Mendoza nang iwanan niya sa Kongreso ang selyadong kahon ng mga income tax returns. That's even not allowed in the exception because he said, furnish its appropriate copy with copies of the income tax return. So, leaving it there, you already furnish them with copies. Paliwanag ni Henares, may ilang exemptions lamang sa National Internal Revenue Code na pinapayagang isapubliko ang income tax returns. Bukod nga sa paghingi rito ng Kongreso in aid of legislation, kasama riyan kung iutos ng Pangulo na bigyan ng Secretary ng Department of Finance at kung hingi nito ng Korte. Kaya ibang usapan raw kung ang Senate Impeachment Court na ang hihingi ng tax records. Ganito raw ang ginawa noon ni Henares nang ipatawag siya sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 para ipresenta sa pagdinig ang tax records ni Corona at ng may bahay nito. Senate is already a court, no, because it's an impeachment court. So this Section E will now be the exception. Although in my case, I asked the President authority to release the return. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Papunta na sa Czech Republic ang high-level coordinating team na makikipag-ugnayan sa mga otoridad doon para mapabalik na sa bansa si dating Congressman Zaldico. Ang Justice Department umaasang mapapadeport si Ko mula po sa Prague. Nakatutok live si Mariz Zumali. Mariz! Dobre den, Emil. Hello mula rito sa Czech Republic. Narito nga po tayo ngayon sa lugar kung saan matatagpuan ang Philippine Embassy dito sa Prague, Czech Republic. Matapos ngang i-anunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa kustudiya na ng Czech authorities ang nagtatagong si dating Congressman Zaldico matapos magtangkang pumasok sa Germany nang kulang ang mga dokumento. Kasalukuyan naman daw na sa pagpupulong si Philippine Ambassador to Czech Republic na si Ambassador Eddie Meñez na may kaugnayan daw po sa kay Ko. Sa mga oras na ito ay papunta na rito sa Prague, Czech Republic ang flight ng high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos na mangangasiwa sa pagpapabalik kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas. Pinangunahan ito ni Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Mahalagaan nilang personal na makipag-ugnayan sa mga otoridad dito ang mga kinatawan mismo ng gobyerno ng Pilipinas para maidiin sa kanilang halaga sa Pilipinas ng pagpapanagot kay Ko. Naharap si Ko sa mga kaso malversation at graft and corruption kaugnay ng flood control scandal. Sa Pilipinas, idiniin ng Justice Department na dadaan sa masusing legal at diplomatikong proseso ang mga hakbang ng Philippine government para mapauwi si Ko. We approach this engagement with full respect
for check legal procedures and with the understanding that the process may require time to complete properly. Walang timetable. Hintayin na lang po natin. Dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Czech Republic, naghahanap ng iba pang legal na paraan ng pamahalaan para mapauwi si Ko. Pero umaasa ang Justice Department na ipadedeport si Ko. The fact that the Czech Republic is open to dialogue, no? That I think is very telling. Simple deportation, it's not only a faster route, but it's also a more plausible route than extradition. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Czech authority si Ko. Sagot naman ng Malacanang sa tanong kung kumpiyansa itong mapapauwi si Ko matapos ang biyahe ni Secretary Vida. Kung Pilipinas lamang po ang pag-uusapan natin, definitely confident po tayo. Since meron pong ibang bansa na involved dito, so let us just hope na maibalik agad si Zaldico dito sa ating bansa. Depende po sa anumang mapagkakasundoan with Czech Republic at kung ano magiging paraan sa pagpababalik kay Zaldico. Emil, inihahanda na nga raw ng pamahalaan ng mga dokumento magpapatunay na may mga nakabingbing kaso si Ko sa Sandigan Bayan. Depensa raw ito kung sakaling nakapag-apply na nga siya ng political asylum na hindi persecution kundi prosecution ang pakay ng pagpapabalik kay Ko sa Pilipinas. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Czech Republic. Balik sa'yo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Inasahan na ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kumpirmasyon ng ICC Pretrial Chamber 1 sa lahat ng charges laban sa dating Pangulo. Nakatutok live si Von Aquino. Von. Vicky, hindi na raw nagulat ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1 na ituloy na ang paglilitis sa mga kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Ito raw ay inaasahan ng mangyari. Sabi ng dating Chief Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo sa GMA News, kung ebidensya raw ang pag-uusapan, dismiss na dapat ang kaso. Pero may ibang konsiderasyon ang nangyari. Tulad daw ng ipinagpatuloy ng Pretrial Chamber 1 ang pagdinig kahit na nakabinbin ang apela kung may jurisdiction sila. Ito raw ang dahilan kung bakit inaasahan na niyang magtutuloy na talaga sa trial proper ang kaso ng dating presidente. Halos ganito rin ang tono ng abogado ni Duterte sa ICC na si Nicholas Kaufman. Sabi ni Kaufman sa isang text message sa GMA News, hindi na raw nakakapagtaka ang desisyon ng Pretrial Chamber na base raw sa mga hindi napatunayang pahayag ng mga self-confessed murderers na ginawang cooperating witness, ni hindi raw nasuri ang kredibilidad ng mga witness na ito sa mga confirmation hearing. Dahil sa desisyon, magkakaroon na raw ng ibang katauhan ng mga witness, gagastusan mula sa international community funding, mula sa Office of the Prosecutor, sa paglilitis patutunayan ng depensa na ang tinutukoy na patakaran ng Estado na pagpaslang ay isang ganap na kathang-isip. Ipapakita rin ng depensa na ang ebidensyang nagmula sa mga testigo ay walang anumang bigat o halaga. Vicky, patuloy na kinokontak ng GMA News ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte. Samantala, ayon naman sa Office of the Vice President, pagdating sa ICC matter, si Attorney Kaufman ang sasagot. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino. Kumpiyansa ang ilan sa House Justice Committee na sapat o higit pa ang mga ebidensya para masabing may probable cause o may batayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag pang smoking gun ng isang kongresista ang mga nakita sa SALN ng bise at ang bilyong-bilyong pisong transaksyong kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang nakita ng House Committee on Justice na malaking pagkakaiba ng halaga ng bank transactions ni Vice President Sara Duterte kumpara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, tinawag na smoking gun ng isang miyembro nito. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned ay andyan na yan. Ang pagdinig ng komite, ginagawa para alamin kung merong probable cause para i-impeach si Duterte. Na-reach na po ba yung threshold for probable cause sa tingin po ninyo? This is my take, in my personal capacity, not as Justice Chair. After all, I do not vote.
tingin ko, baka nga nalampasan pa with the weight of evidence that were presented in yesterday's hearing. Ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umaabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat ipaliwanag niya. May nakita ng probable cause ang ilang miyembro ng House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte kahit hindi pa nabubuksan ang kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Pagbobotohan pa kung bubuksan ang kahon o hindi sa susunod na hearing. Umalma kasi si BIR Commissioner Attorney Charlito Mendoza dahil base raw sa batas, bawal ang pagsasapubliko ng anumang tax records ng isang individual maliban na lamang kung hilingin ito ng Kongreso in aid of legislation at kung bubusisiin ito sa isang executive session. Parang you are so near yet you're so far. Madam Chair. The BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Ang kahon ng income tax returns ng bise nasa pangangalaga ngayon ng sekretary ng komite. Tatalakayin din sa susunod na pagdinig ang umunoy banta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. At inaasahang pagbobotohan na rin pagkatapos nito kung may probable cause para i-impeach ang bise. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, pati po sariling kapatid. Binubugaw umano ng isang babae sa Iloilo City. Arestado ang suspect habang nailigtas sa isang resort ang mga biktimang estudyante pa lamang. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Akala ng babaeng suspect planchado na ang pagbugaw niya sa ilang parokyano. Secure ako dyan. Pakuha ako doon. Pero mga katransaksyon pala online. Pulis na nagpapanggap lang na customer. Agad nilang inaresto ang bugaw sa loob ng isang resort sa Iloilo City kung saan siya nakipagkasundong ihahatid ang mga alaga niyang babae. Ito ay na-monitor ng ating operatiba through cyber patrolling, offering online prostitutions. So nagkaroon ng engagements, that's why they were able to arrest the subject, female. Ayon sa investigasyon, lumikha ng social media page ang suspect kung saan mistulang sino-showcase sa mga ibinubugaw niyang babae. Accordingly, college students ranging from 19 years old to 26. Kabilang sa mga ibinubugaw umano ng suspect ang kanyang nakababatang kapatid. Kasama ang kapatid sa 3 iba pang estudyanteng nailigtas ng mga otoridad. Online bugaw ito, 17,000. Then ang nare-receive daw actual ng mga yung babae ay 2,000. Turnover sa ating social worker, sa local social worker for appropriate intervention. Wala pang komento sa ngayon ng suspect na nasa kustodiya na ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ito ay malaga para maproteksyonan natin ang kahalagaan ng ating mga kababaihan. Then ito ay para maiwasan natin ang pagkalat ng mga sakit, lalo-lalo itong mga HIV, so other sexual diseases. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Ipinagpapasalamat ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ang kumpirmasyon sa lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Naghahanda na rin ang mga magkakaroon ng partisipasyon sa paglilitis. Nakatutok live, Jamie Santos. Jamie. Vicky, walang pagsidla ng tuwa at pasasalamat ng ilang grupo matapos ang desisyon ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 na magtuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot daw ito sa dasal ng libo-libong biktima ng extrajudicial killings mula noong mayor ng Davao si Rodrigo Duterte hanggang maging presidente ito. Sa isang pahayag, nina Attorney
Joe Butuyan at Attorney Gilbert Andres, ang mga ICC appointed counsels ng mga biktima, sinabi nilang isang malakas na mensahe sa international community na ang international justice system ay gumagana para panagutin kahit pa ang isang dating presidente tulad ni Duterte. Isang pag-asa raw para sa mga biktima ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC na nagsabing may substantial grounds para harapin ni Duterte ang mga kaso niya sa isang trial proper. Sabi naman ni Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, ang magkakasunod na desisyon ng ICC hinggil sa jurisdiction at confirmation of charges ay mahalagang hakbang na nagbubukas ng daan para sa paglilitis sa kasong crimes against humanity. Tama umano ang naging hakbang ng pagdulog at pagrereklamo sa ICC. Ngayong lilitisin na si Duterte, dapat daw maghanda na ang mga biktima para sa kanilang magiging partisipasyon sa proseso at iginiit ang pangangailangan ng mabilis na paglilitis upang mabunyag ang buong katotohanan sa mga malaging na pangyayaring naganap noong panahon ng pamumuno ni Duterte sa Davao at sa kalaunan sa Malacanang. Iginagalang naman ng Malacanang ang desisyon ng ICC na kumukumpirma sa lahat ng kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Ayon kay Yusek Claire Castro, hustisya ang kailangang makamit sa mga kasong ito at parehong panig ang makikinabang sa proseso. Anya, hustisya para sa akusado kung mapapatunayang walang sala at hustisya rin para sa mga biktima kung mapapatunayang nalabag ang kanilang mga karapatan. Vicky, sabi naman ng tiyuhin ni Kian de los Santos na isa sa mga biktima ng Duterte drug war, nabigla sila sa desisyon dahil akala nilang sa katapusan pa ito ng buwan ilalabas. Natutuwa naman daw sila at umaasang magtutuloy-tuloy na ang paglilitis. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Tumestigo ang dating driver at dating aide ng isang DPWH official sa pagdinig sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla kaugnay ng maanomalya umanong flood control project. Sinabi nilang naghatid sila ng mga kahon sa bahay ni Revilla, pero hindi raw nila alam ang laman ng mga ito. Ang pagdinig sa Sandigan Bayan tinutukan ni Darlene Cai. Nang humarap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee, sinabi niyang may 125 million pesos na umano'y kickback na nakuha si dating Senador Bong Revilla sa ilang government projects noong 2024 at naghahatid daw siya ng pera sa bahay nito. Sa pagdinig kanina ng kasong malversation case kay Revilla sa Sandigan Bayan, tumestigo ang dating aide ni Bernardo na si Vergel Nino Garcia. Sabi niya, naghatid siya ng mga kahon sa bahay ni Revilla sa Cavite sa utos ni Bernardo. Nang minsang magdala ng 12 kahon, nakita raw niya mismo si Revilla roon. Pero hindi ang dating senador ang tumanggap ng mga kahon mula sa kanya. Pero sabi pa ni Garcia, hindi niya alam ang laman ng mga kahon. Humarap din sa pagdinig kanina ang dating driver ni Bernardo na si Francisco de la Fuente Jr. 2 beses daw siyang nag-deliver ng mga kahon sa bahay ni Revilla noong 2024 hanggang 2025. Nakita niya raw si Revilla pero mga tauhan umano nito ang kumuha ng mga kahon mula sa sasakyan. Kapanipaniwala ba? Sa amin hindi. Wala naman silang katunayan na inilakip sa kanilang mga salaysay bukod sa kung ano yung sabi nila at kung ano di umano yung sinasabi ni Yusek Bernardo. Dumalo sa pagdinig si Revilla at kanyang pamilya pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Senator, kamusta po? Bukod kay Revilla, binanggit din ng dating aide na si Garcia na inutusan siya ni Bernardo na mag-deliver ng mga kahon at maleta kina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DepEd Undersecretary Trijib Olivar, dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at Carlene Villa, tauhan ni Makati Mayor at dating Senador Nancy Binay. Bukas ang huling araw ng bail hearing para sa kinakaharap na kasong malversation through falsification of public documents ni dating Senador Bong Revilla. Sa May 6 target daw ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapaglabas ng desisyon kung papayagang makapagpiyansa si Revilla. Darlene Cai, Nakatutok, 24 Oras. Hininga ng komento ng Korte Suprema si Pangulong Bongbong Marcos sa petisyong humihinging sumailalim siya sa physical at mental exams at ilahad ang resulta sa isang medical report. Ang petisyon, inihain sa gitna ng mga pagdududa, kaugnay ng lagay ng kalusugan ng Pangulo. Ayon sa palasyo, gagampanan at tutugunan ng Pangulo ang utos ng Korte Suprema.
Kanina, nasa Nueva Ecija ang Pangulo para pangunahan ang pamamahagi ng bigas sa mga ambulant vendor ng Palayan City. Nag-ikot din ang Pangulo sa mga Kadiwa Center at bumisita sa pambansang pabahay para sa mga Filipino Project o 4PH. Mga kapuso, uminom ng maraming tubig at hanggat maaari, iwasang magbabad sa ilalim ng tirik na araw. Dahil tumitindi pa rin ang init gaya ng naranasan kanina sa ilang bahagi ng bansa. Sumipa po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City, habang nag-42 degrees Celsius naman sa Butuan City, Iloilo City at Sangli Point, Cavite. Bukas, posibleng ganyan din kainit ang maitalang damang init sa halos kaparehong mga lugar. Patuloy pa rin kasi ang pag-iral ng easterlies at ridge ng high pressure area. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan na sa Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon, posibleng ulanin na rin ang Northern Luzon, ilang lugar sa Bicol Region, Western Visayas, Samar Provinces at iba pang bahagi ng Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Samantala, patuloy na umantabay sa update sa ating panahon at klima, lalo't nasa 79% na ang tsansang magka-El Nino sa bansa sa pagitan po ng Hunyo hanggang Agosto at posibleng magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon sa Pag-asa, posible itong magdulot ng matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Pero maaari ring patindihin ang epekto ng habagat at magdala ng mas mababagsik na bagyo. Focus sa training ngayon si Anton Binzon para ma-achieve ang demands ng kanyang role sa pagbibidahang serye na Kamao. At si Bruce Rowland nagaganap na katapat niya. Kamao ready rin kaya? Makichika kay Nelson Canlas. Warm up pa lang. Hanggang sa actual training. Lock in na si Anton Binzon na nagpakitang gila sa pagbaboxing. Isa lang ito sa paghahanda niya para sa pagbibidahang upcoming series na Kamao, kung saan gaganap siya bilang batang boxer. Kabilang sa makakalaban ng karakter ni Anton sa serye, ang nakatunggali na rin niya sa Kapuso series noong mga batang riles na si Bruce Rowland. Ang character ko po kasi dito si Lance is a very misunderstood person, pero at the same time bully siya. Kasi ang reason nun is how his dad treats him. Bukod sa physical demands ng role, inihahanda na rin daw ni Bruce ang mindset aspect ng kanyang pagganap. Palagi ako nag-bag work, shadow boxing, yung mga ganun. Mahilig din ako mag-research ng mga boxer. I like to go in the psychological part, but at the same time not to overthink so much and let the character just flow. Speaking of complications sa role, maraming layers din ang karakter na gagampanan ni Neil Ryan Sese. First time niya raw nagaganap bilang gay, kaya't magkahalo ang nervyos at excitement niya for the series. Isa siyang boxer na may tinatagong lihim, di ba? Na ano pala siya, gay. So, very challenging. Dahil dyan, matindi rin daw ang preps ni Neil para magampanan ng maayos at makatotohanan ng role. Inaral ko yung mga kaibigan ko na gay, kung paano sila kumilos. At the same time, syempre nag-training ako ng boxing. Ano mas mahirap yung boxing o yung pagiging gay? Pareho! Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nagtayo na ng field hospital ang Department of Health sa Obando, Bulacan para mas matutukan ang mga residenteng apektado pa rin ng usok mula sa Navotas landfill. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Hanggang ngayong gabi, Vicky, patuloy itong operasyon ng iba't ibang government agency at mga pribadong kumpanya para tuloy na maapula itong nagaganap pa ring sunog. Kanina ay pinuntahan natin yung dalawang pinaka-apektado barangay sa Obando, Bulacan para kumustahin ang mga residenteng pinangangabang palilikasin kapag lumala pa ang sitwasyon. Ito ang magkatabing barangay ng Binuangan at Salambao. Mahigit 1 kilometro lang ang layo mula sa nasusunog na Old Navotas landfill. Dito galing ang mga evacuees na nasa bayan ng Obando. Nang puntahan namin ito kanina, ibang direksyon ng hangin kaya normal ang sitwasyon sa magkatabing isla. Ang mga kabataang ito nga, enjoy pa sa pagtampisaw sa tubig sa gitna ng init ng panahon.
Pero kahapon sa cellphone video na ito ng isang residente, kita kung gaano kakapal ang usok. Ito ang araw-araw daw na iniinda ni Nanay Emerlita na inabutan namin kinukuha mga sampay na damit. Kahit daw isara ang kanilang bahay at magkulong sila sa kwarto, langhap pa rin nila ang amoy ng nasusunog na basura. Minsan nga po, natutulog kami, nakamas kasi po pumapasok din sa loob ng kwarto po pag matinding-matindi na po yung usok. Ang 80 anyos na mga residenteng ito, mas pipiliin din daw manatili sa isla kaysa makipagsiksikan sa evacuation center. Pinaiiwas na lang daw niya sa usok ang mga apo kapag masyado itong makapal, gamit ang kanilang bangka. Yung naman sila. Saan pupunta? Doon sa walang usok. Tapos nang wala na yung usok, bumalik na lang sila. So kayo, hindi ko kayo talaga mag-evacuate? Hindi. Bakit po? Okay lang kami dito. Oras na lumabas na mataas ang toxins sa hinihintay na blood test result ng mga residente. Posibleng ipatupad dito ang forced evacuation. Ang kapitan ng barangay sa Lambao, aminadong hindi sila handa sakaling ipag-utos na tuluyang lumikas sa mga residente. 7,000 residente ang maapektuhan sa dalawang magkatabing barangay. Ang tanong saan dadalhin yung tao? Paano gagawin namin kung lilikas? Ang dapat po yata siguro, bago isipin yung paglikas, isipin muna kung paano maaapula yung apoy, yung usok. Kahapon, nagtayo na ng field hospital ang DOH sa Obando para mas matutukan ang kalusugan ng mga residente. Ilang evacuees ang agad nagpatingin sa field hospital, kabilang ang isang sanggol na kinailangang i-nebulize dahil nahirapan siyang huminga. Bistado ang pagbebenta online ng herbal supplements sa kidney na hindi umano rehistrado sa Food and Drug Administration. Nakatutok si June Veneracion. Pang-personal na gamit lang daw noong una ang herbal supplement na mabisa raw para sa paglilinis ng kidney na binili online ni alias Carl. Kalaunan, naging reseller na siya. So binibinta niya ito sa pinakamalapit sa kanya, yung mga kapitbahay at kamag-anak. Nang umabot rin online ang kanyang pagbebenta, dito na siya napansin ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG. Inaresto siya sa entrapment operation sa Cagayan de Oro City dahil hindi umano rehistrado sa Food and Drug Administration ang kanyang ibinibenta. So itong dahil hindi ito properly examined at registered sa FDA, so this will possibly cause injury and bad effects sa kalusugan ng tao. Nakuha kay alias Carl ang mahigit 150 box ng herbal supplement na kanyang nabili ng 100 pesos kada kahon at ibinibenta raw ng doble ang halaga. Wala pang pahayag ang suspect na maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon at pagbultahin ng 50,000 pesos. Hindi siya aware, but of course, alam niyo naman, ignorance of the law excuses no one. Bukod sa naarestong si alias Carl, ayon sa PNP ACG, na monitor din nilang lantarang nilalako ang parehong produkto sa mga online shopping platform. Nakikipag-coordinate na ang ACG sa mga nagpapatakbo nito para mahinto ang iligal na bentahan. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang driver ng sasakyang nakasagian ng isang motorsiklo sa Cainta, Rizal. Kita po sa isang video na hindi siya nagpapigil sa pag-alis kahit hinaharang na ng nakaalitang rider. Nakatutok si Mark Salazar. Isang minor road incident na pwedeng nauwi sa fatal road rage. Ang sagian ng isang crossover at motorsiklo sa Cainta Junction kahapon. Ang mas nakuna ng video ay nung binabalandra ng rider ang sariling katawan para hindi makatakas ang nakasagi sa kanyang motorsiklo. Pero imbis na huminto, pinitik ng crossover ang rider na bahagya pang nakaladkad. Hindi na binidyohan pero nakita ng uploader ng video ang nangyari bago umabot sa road rage. Itong si rider na doon tumama siya dun sa may left front side nung car na black. So technically na doon sa may fender, doon sa may side mirror. Tapos bumagsak yung motor niya, but after which lumabas si driver tapos tumayo si rider. And then nagkaroon sila ng konting usapan which turns out to be na hindi naging maganda yung outcome. So tong si dali-dali pumasok sa car niya si driver. Tapos tong si rider hinahabol niya yung naglabas din siya ng phone. Sa Cainta Police Investigation naman lumabas na hinabol pala ng rider ang crossover at inabutan niya
at nakahingi rin ng tulong sa isang enforcer. Nagkaroon sila ng pagtatalo na umalis bigla yung sumagi kaya hinabol ng motor na naabutan doon sa may traffic light na nagkataon na nandun yung isang MPSO na siya yung nagdala dito sa ating opisina para magkaroon sila ng pag-uusap. Sa police station natapos ang kaso ng road rage dahil sa amicable settlement. Nagkarigluhan yung dalawang involved na yung MPV, driver ng MPV ay babayaran na lang yung nasira doon sa motor. Pero hindi pumapayag ang Land Transportation Office na tapos na ang kwento. Kahit magkaareglo sila pareho, pero yung action na ginawa nila, gumamit sila ng sasakyan, halos mapatay niya, mabangga niya yung tao, hindi siya mapigilan. So doon pa lang sir, may ground na doon na wala siyang karapatang magmaneho eh. Pinadalhan ng show cause order ng LTO ang driver ng crossover, pati na rin ang registered owner ng kanyang ginamit na sasakyan para magpaliwanag sa hearing sa April 30. Bilang paunang parusa, pinatawan ng 90-day suspension ang lisensya ng driver. Definitely po ito, hindi lang po suspension na abutin niya. Pinitik kasi niya yung tao muntik ng madisgrasya. Pwedeng matotal ban na po siya for life. Depende po sa sitwasyon. Kasi kung may record na rin po siya dati at ginawa niya yan, makikita po namin sa system, maaring ganun ang kalabasan. Inalarma naman ng LTO ang crossover hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Hindi na po nila yan matatransfer, hindi nila mabebenta, hindi nila masasanla, hindi rin nila marirehistro. So pag hindi po nila narehistro yan, pwede na po namin i-impound. Pag nakita, actually sir, pagka nakita namin sila sa kalye, yung sasakyan, at na-verify namin nga na yung same sasakyan, pwede po namin i-impound yun. Batid ng LTO na minsan hindi talaga maiwasan ang sagian sa kalsada. Pero kadalasan, ang init ng ulo ng motorista ang nagpapalala sa sitwasyon. Itabi ho ninyo, humanap kayong pulis, humanap kayong enforcer, at makipag-usap kayo ng ayos. Pero wag na wag yung gagamitin yung sasakyan, babanggain yung ibang tao, at makakapanakit kayo. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Matapos questionin sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice ang kanyang salin, nanindigan si Vice President Sara Duterte na lehitimo ang lahat ng pinanggalingan ng bawat sentimo ng kanyang mga pera at ari-arian. Nakatutok si Marisol Abduraman. Tinalaga ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga komentong hindi daw nagtutugma ang mahalagang nakalagay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa mga bank transactions na pinakita sa hearing kahapon. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Sa testimonya kahapon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagdinig sa House Committee on Justice, sinabi nitong merong mahigit 600 cover at suspicious transactions sa mga bank account ng bise at kanyang asawa na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Dagdag nila, umabot sa halos 7 bilyon ng halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa mahigit 18 taon. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated yung figures. It's not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isa namang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi nito nilinaw na walang findings na mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoo may bilyones sa kanyang mga bank account. Sabi niya, lahat daw ng kanyang ari-arian at pera ay idineklara niya sa kanyang SALN. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Tinukoy din ng BISE ang inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng BISE. Tila itinaong daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasang political attack.
Sa testimonya naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang bise at kanyang pamilya ng pera mula sa isa umanong drug lord, sinabi ng bise na halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes. Hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank accounts. Wala raw nagbago sa kanyang mga kwento, pero ngayon, ibang makinarya na raw ang nasa likod niya. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos na dapat nagpapadrug test at ang mga tinawag ng bise na mga low bender na mga kongresista na tumanggap ng mga maleta at paulit-ulit na binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan at takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umunong nilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Muling iginiit na defense team ni Bise ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang Bise at ang kanyang mga abogado. Naman ang kanyang abogado ang sinabi sa komite kahapon na hindi umuno nagdeklara ng cash on hand and in bank ang Bise ng ilang taon sa kanyang SALN. Gate nila, dineklara niya ito. She disclosed because it was all lumped under yung others. No? Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat doon vehicles, others, ganyan. So yung cash in bank, kasama siya doon sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members yesterday. Hindi naman po. Kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. Muling iginiit na defense team ni Bise ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang Bise at ang kanyang mga abogado. Inaasahan na raw ng defense team ni Duterte ang mga presinta sa impeachment hearing kahapon, pero sasagot lamang sila sa tamang forum. A mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. It's because every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case, in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial. Hinihinga naman ng reaksyon ang Pangulo at mga tanggapang nabanggit ni Duterte. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Last but not the least, yung susunod nating kwento na magpapasenti sa ating mga graduation memories. Core memory din yan ng isang nagtapos sa Puerto Princesa City sa Palawan. Pinakamalalakas kasi ang palakpakan at hiyawan para sa kanya. Bakit naman kaya? Akalain mong may concert. Ang lakas na sigawan ng mga senior high school student mula sa Palawan National School nang tawagin si Christine Velasco. Siya pala kasi ang pinakahuli sa 1,844 na nagsipagtapos. Mga kapuso, kwento ng uploader na si Yus Cooper Fatima Yvonne Alura, excited lahat. Nag-umpisa kasi pasado alas 11 ng umaga ang pagmarcha ng mga estudyante at natapos ang programa ng alas 7:30 na ng gabi. 8 hours. Pinatunayan naman ni Christine na kahit siya ang last, she's definitely not the least. Nakapagtapos kasi siya with high honors sa Open High School program ng paaralan. Congratulations po sa ating mga graduates, kabilang ng aking kambal. Ay, Bilis ng panahon. Congrats. Thank you. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.